Manuksong umiti ito. Well, I'm glad that I'm really not a saint too. Started to give her irresistible kisses again. Ginugol nila ang araw ng kapanganakan niya na magkasama, enjoying and loving the kisses, exploring every part and inch of their body. Ilang araw pa ang lumipas at nandoon pa din sila. Tila wala silang kasawaan na gawin iyon. They can't get enough of each other's company, of each other's body. Mas marami pa silang natuklasan sa isa't isa. I love you, Bianca. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili ay narinig ni Bianca ang mga salitang iyon mula kay Adam. Saksi ang dagat, ang mataas na araw at ang mga pinong buhangin na pumapalibot sa isla na nagsabi noon. Kasalukuyan silang nasa tabi ng dagat. They just finished making love for the end time. Halos maiyak siya sa narinig. Say something. Wika nito sa kanya nang hindi siya magsalita. Na-appreciate niya ang sinabi ni Adam. Sa totoo lang ay parang lumobo pa ang puso niya sa tuwa. Pero marami pa rin ang gumugulo sa loob niya. Handa na nga ba talaga siya sa isang permanenteng relasyon kasama ito? Bagsak pa din ako. May halong lungkot ang boses nito. Adam. Nalungkot din siya sa boses nito. Masyado pang maaga. Pinagbigyan kita pero hindi ibig sabihin noon ay kaya ko nang ibalik ang lahat ng nararamdaman mo sa akin. Kakatapos lang ng relasyon namin ni Troy. Paano kung ang nararamdaman kong ito para sa iyo ay panandalian lang? Para makalimot sa sakit na naramdaman ko sa paghiwalay namin ni Troy. Ayaw kitang paasahin. And yet, pumayag ka sa ganitong klase ng relasyon. Hindi agad siya nakaimik. Bakit nga ba pumayag siya sa ganong klase? Dahil hindi niya magawang pigilan ang damdamin niya? Sa mga bisig ni Adam, pakiramdam niya ay ibang babae siya. Better kaysa sa babaeng noon ay siya. Matindi ang nararamdaman niya para dito. Pero sapat na ba ang mga iyon para masabi niyang mahal na niya ito? 2 beses na siyang umibig. Nasaktan din siya, lalo na sa pangalawang relasyon niya kung saan siya nagpadalos-dalos. Hindi nag-isip muna bago tumalon sa panibago. Kaya iyon ang nangyari sa kanya. Naloko at nasaktan siya. Ayaw niya muling mangyari iyon. Gusto man at kakaiba ang nararamdaman niya kay Adam, ngayon ayaw na niyang magpadalos-dalos pa. Gusto muna niyang siguraduhin ang nararamdaman niya. Sa tingin niya ay hindi pa siya handa para sa panibagong seryosong relasyon. Alam ko, pero may hindi may paliwanag na damdamin sa puso ko na palaging gustong sumuko sa iyo. Pero sinabi ko na masyado pang maaga para sa lahat. Hindi mo ba ako mapapagbigyan? I still need time. Hindi pa ako handa para sa isang panseryosong relasyon. Hindi ito nagsalita pero titig na titig sa kanya. Alam niyang mahirap intindihin ang mga dilema niya pero umaasa siya na makaya iyon ni Adam. Gusto niya sa piling nito pero parang hindi pa tama ang lahat. Alright. Kapag Juan ay sabi nito, ngumiti ito pero hindi abot ang ngiti sa mata. I'm sorry. I really am. Sana'y naiintindihan mo ako, Adam. Niyakap siya nito. Shh. Naiintindihan kita, Bianca. Siyempre mahirap sa akin pero naiintindihan kita. You've been in a failed relationship. Maaring hindi ka pa nakaka-moved on o natatakot ka pa dahil ayaw mo na mangyari iyon. Don't worry about it. I have waited for you for a lifetime. Paano pa ang konting oras? Sigurado ka talaga na konting oras lang ha? But she wanted to agree with him. Alam niyang konti na lang talaga. Nararamdaman niya iyon. Base sa reaksyon niya kay Adam. Minsan na niyang minahal ito pero dahil natakot siya at dumating ang akala niyang nakatadhana sa kanya noon, nawala iyon. Pero sa nararamdaman niya ngayon, hindi naman talaga nawala iyon. Parang natulog lang dahil nawala ang pansin niya rito. Pero hindi na ngayon. I feel it, Marjorie. You responded in my kisses. You melt in my arms. Nahirapan ka lang siguro na aminin iyon sa iyo dahil bago pa lang ang lahat. Gusto mong masigurado dahil natatakot ka na maaaring kagaya ng mga nakaraan mong relasyon ang relasyon natin ngayon. Mas mabuti nga iyon dahil hindi ko talaga gugustuhin na maging unhappy ending ang atin. Ganoon pa man, matagal man ay magiging maayos pa rin dahil kahit anuman ang mangyari, hindi na kita isusuko pa. Tutuparin ko ang sinabi ko sa iyo noon. I'll make you
Love me. Hinalikan muli siya nito. Lumalim ang mga halik nito. Napapikit na lang siya sa sensasyong ibinibigay nito sa kanya. Mula sa labi niya ay bumaba iyon sa kanyang leeg. Tumigil ang paghalik nito nang nasa bandang tiyanan niya. Nagmulat siya ng mata. Nakita niyang titig na titig lang ito doon. You could be pregnant by now. Wika nito at tumingin sa mukha niya. Natigilan siya sa sinabi nito. He could be right. Ilang linggo na ang nakalipas simula nang may mangyari sa kanila sa unit nito. Hindi imposible iyon. Hindi din gumagamit ng protection si Adam. But would it be bad? I don't think so. You and me as husband and wife, parang hindi na yata ako makapaghintay. Nilalaro-laro naman ito ang mga kamay niya. From best friends to lovers, to being married, husband and wife. Parang estranghero pa sa kanya ang mga salitang iyon. Isa pa ay ang pakikipagrelasyon nga dito bilang magnobyo at nobya ay hindi niya pinapatulan. Ganoon pa man, nakaramdam siya ng matinding saya na marinig iyon dito. Adam holding her forever. Adam being her husband and the father of her children. Adam and her as a family. It sounds music to her ears. Hindi maintindihan ni Bianca kung bakit nitong mga nakaraang araw ay sumasama ang pakiramdam niya. Yun ba ay dahil sa nakalipas na linggo ay wala si Adam sa tabi niya? Siguro nga. She missed him terribly. Ganoon pa man, kailangan niyang intindihin ang sitwasyon nito. Hindi lang siya ang kaibigan nito. Nang araw na napag-usapan nila ang possibility na maaari siyang mabuntis, ay ang araw din na kinailangan nitong umalis. Namatay kasi mula sa isang matinding car accident ang asawa ng nakatatandang pinsan ni Ethan. At ang mismong pinsan nito ay malubha ang lagay. Ang nakatatandang pinsan nito ang siyang namumuno sa independent state ng Portugal na pinaghaharian ng pamilyang umampon dito. Dahil malapit na kaibigan ay napagpasyahang dumamay ni Adam at ng ilan pang mga kaibigan nito para kay Ethan. Naisip nito na isama siya dahil naging parte din naman ng buhay niya si Ethan. Hindi man sila naging close, pero dahil ilang araw na siyang nawala sa bahay ay hindi na lang niya itinuloy. Marami na siyang naiwang trabaho at isama pa na baka hindi na magustuhan ng mga magulang niya kung umalis siya at maaaring mawala pa ng maraming araw. Paniguradong miss na kasi siya ng mga ito. Naiwan siya sa Pilipinas. Araw-araw man na tinatawagan siya ni Adam pero parang hindi pa rin iyon sapat. She wanted him near her. Gusto niyang mahawakan ito, mayakap at mahalikan ito. Hindi pa rin sapat sa kanya ang ilang araw na pananatili nila sa isla na sila lang dalawa ang magkasama. She still couldn't enough of it. Pero kailangan nilang bumalik sa realidad, pareho. Ma'am, namumutla po kayo. Kung maupo muna po kayo. Wika ng isa sa mga tauhan nila sa asyenda. Kasalukuyan siyang nagsusupervise naman ng pagtatanim ng talong. Hindi naman ganoon kataas ang araw pero nahihilo siya. Sinunod niya ang payo ng tauhan. Uminom po muna kayo ng tubig. Alok pa sa kanya ng tauhan. Nasa isang kamalig naman sila noon na nakatayo sa may lupa ng mga talong at ampalaya. May baon siyang tubig. Ininom niya iyon pero sa halip na umayos ang pakiramdam niya ay lalo yata siyang nahilo. Nagsuka pa siya. Pinaypayan siya ng tauhan. Ma'am, gusto niyo po bang bumalik sa bahay? Mukhang hindi maganda ang lagay niyo. Tumango si Bianca. Hindi nga maayos ang lagay niya. Mahaba naman ang naging pahinga niya kagabi. Late pa nga siyang gumising kaninang umaga pero bakit ganoon ang lagay niya? Hindi niya lubos, maisip kung bakit. May nakain ba siyang masama o ano? Lahat naman ng kinakain niya ay kagaya rin ng mga magulang niya. Kung pareho sila ng lagay ay hindi siya mag-aalala. Pero pagdating niya ng bahay ay maayos naman ang mga ito. Nagpahinga siya sandali sa bahay. Pakiramdam naman niya ay nagka-emergency siya nang dahil doon. Nawala din ang sama ng pakiramdam niya. Ganoon pa man, hindi pa rin iyon naging dahilan upang hindi siya mag-alala sa sarili. Napagpasyahan niyang magpunta sa ospital. Nagpahatid siya sa driver papunta doon. Nitong mga nakaraang araw ay kapag hindi nagsusupervise sa asyenda ay madalas na nakatutok siya sa computer. Madalas kasi silang magka-chat ni Adam gamit ang Skype. Ilang oras din ang itinatagal ng pag-uusap nila. Baka sa mata ang dahilan ng mga nararamdaman niya. It had the same symptoms though. Nagpakonsulta siya sa ophthalmologist. Wala namang problema sa mata mo, Iha.
Sa tingin ko ay sa iba ka dapat magpakonsulta. Anong ibig niyo pong sabihin, Dok? May nobyo ka ba, Iha? Then, it hit her. Lumipat si Bianca sa klinik. Nagpalista siya sa nag-iisang gynecologist na may klinik sa araw na iyon. Hindi na niya nagawa pang tanungin kung ano ang pangalan ng OB-GYN dahil pakiramdam niya ay nawindang siya. Maaaring buntis siya. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam niya. She was scared though she felt happy. The thought of a baby growing inside her excites her. Baby nila ni Adam. Pero kahit ganoon, may takot pa din siyang nararamdaman. Hindi ba't hindi pa siya handa para sa relasyon kasama ito? Marami pa din siyang pag-aalinlangan. Kahit sa pakikipagrelasyon kay Adam ay natatakot na siya. Paano pa kaya ang isang responsibilidad? Dahil hapon na siya nakapagpalista at dumating, siya ang huling pasyente ng OB-GYN. But the news wasn't the only surprise she had today. Yun din ay ang taong kinatagpo niya. Wow, fancy meeting you again, Bianca. Kumusta ka na? Alex. Sa muli nilang pagtatagpo ay tila lalong nawindang ang pakiramdam ni Bianca. Natagpuan ni Bianca ang sarili na nagpaunlak sa paanyaya ni Alex na mag-dinner ngayong gabi. Dahil siya ang huling pasyente nito, sakto lang na pagkatapos niya ay libre na ito. Matagal na din simula nang huli silang magkita. Wala na nga siyang balita dito kaya nagulat talaga siya na makitang sa ospital na pala sa bayan nila nagtatrabaho ito. Alam niya na OB-GYN ito pero dati ay sa kabilang bayan ito nagjo-duty. Tama nga ang hinala ni Bianca. Buntis siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan ang nararamdaman niya. Lalo na ngayong nagkita muli sila ni Alex. Pagkatapos ng hiwalayan nila, wala na siyang balita dito. Hindi na niya ginawa. Natakot kasi siya na maging masama iyon dahil hindi naging maganda ang paghihiwalayan nila. Noong una ay ayaw nitong tanggapin ang dahilan niya. Kahit siya din naman ay nahihiwagaan doon. Pwede palang mag-exist ang ganoong pakiramdam. Pero dahil ganoon nga ang naramdaman niya kay Alex, minabuti na niyang sabihin iyon dito. Sa huli ay tinanggap din naman nito iyon dahil nakita nitong naghirap na siya. Kanina ko pa napapansin na parang may dinadamdam ka, Bianca. It seems like you can't digest the news. Isa yun sa mga dahilan kung bakit naisip kong ilabas ka. May problema ba? May problema ba sa relasyon niyo ni Troy? Napatingala siya kay Alex. Wala na kami ni Troy. At hindi siya ang ama ng dinadala ko. Tumaas ang isang kilay nito. Kung ganoon, pwede ko bang malaman kung sino? Huminga siya ng malalim. Si Adam. Kumunot ang noo nito. May masama ba doon? For sure, Adam would take responsibility. And I think you were both good for each other. It will be alright, Bianca. Napatingala siya kay Alex. Paano mo nasabi iyon? Sinabi mo lang ba yan para gumaan ang pakiramdam ko? Of course not. Sinasabi ko ito base sa obserbasyon ko sa mga taon na naging tayo. Si Bianca naman ang napakunot noo. Anong ibig mo sabihin? I always knew that Adam loved you. Ayaw ko lang pansinin dahil mahal din kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin lalo na at alam kong mahal mo din ako noon. Pero kahit ganoon, I always feel that there's something missing in our relationship. Parang may mali. Alam ko na hindi sa akin iyon dahil sigurado ko na mahal kita noon. Ikaw lang ang babaeng napalapit sa akin at sa kabila ng mga pag-iiba natin, hindi iyon naging dahilan para mawala ang pag-ibig ko sa'yo. Pero ikaw, you feel distant. Minsan nararamdaman ko na parang hindi ka pa rin komportable sa akin kahit na ba ang tagal na natin magnobyo. Pero kay Adam, iba ka. Sa tingin ko ay may nararamdaman ka din para sa kanya. Kaya nagtataka ako kung bakit tila malungkot ka. I'll admit, I have feelings for him before I met you. Pero nawala iyon nang dumating ka. Alex, yun ang alam ko. Yun ang alam mo, pero hindi yun ang nararamdaman mo. Kung ganoon, bakit hindi mo in-entertain ang pakiramdam mo na iyon? Bakit nakipagrelasyon ka sa akin? Masaya ako na kasama ka. Gusto kita. Sa tingin ko'y mahal kita. And you were my sign, Alex. Sign? Nakakunot ang noo na tanong nito.
Ikinuwento niya dito ang naging takot niya noon kapag nagkaroon sila ng relasyon ni Adam at kung paano niya naresolba iyon sa paghingi niya ng senyales sa pagdating nito. Ang mga babae talaga. Iiling-iling na wika ni Alex. I can't blame you with the fears. Bilang doktor, napag-aralan na namin ang nature ng mga babae. You girls overthink things. Marami kayong what ifs. Masyado kayong emosyonal. Nagkamot ito ng ulo. Ano ba yan? Pakiramdam ko ay naluko ako doon ah. Huminga siya ng malalim. I'm sorry Alex, hindi ko ginusto na ganoon. Isa pa, na may nararamdaman din naman ako sa'yo kaya pinili kita. It's okay. Ang ikinaiinis ko lang ay bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yun? Sana ay naresolba na natin noon pa mga naging takot mo. Wala pa akong lakas ng loob noon saka nawala ang focus ko sa kanya at siguro ay iniisip mo lang iyon at ginawa mo iyon dahil ginusto mo na ilayo ang loob sa kanya. Pero ang totoo, mahal mo din naman siya. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo. You were succumbed by fear. Umiling siya. Hindi. Napaka-lame na dahilan noon. Lame na akong lame. But I think it's what happened to you. Dahil para sa akin, ang totoong pagmamahal hindi nawawala sa pag-ibig. Maaaring natutulog pero hindi nawawala. At hindi ba at ganoon na nangyari sa iyo sa akin? You fall out of love for me. Now, we saw each other. Do you still feel something for me? Umiling siya. I'm sorry, Alex. Siguro nga ay may point ito. Masyado siya nag-overthink noon. Natakot, kaya naisip niya na hindi sila pwede ni Adam noon. It was okay. It's all in the past now. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Maybe that's why it simply didn't work because you are really not for me. As for you and Troy, too. Para ka kay Adam. Matakot ka man o hindi, hindi mo matatakasan iyon. Tumango siya. She was out of that phase. Na-realize niya na hindi naman dapat talaga siya matakot. Dahil nararamdaman niyang sa piling ni Adam, hindi naman mangyayari iyon. Mahal na mahal siya nito at nararamdaman niyang hindi siya sasaktan nito. Well, siguro nga ay ganoon. Pero hindi na ako takot ngayon. Wala na akong pakialam kung mag-best friend man kami ni Adam and we've crossed over the line. Then what is the problem? Kakahiwalay lang namin ni Troy. I shouldn't have done this. Masyado pa maaga. Huminga siya ng malalim. Wala pa nga kaming 3 buwan na naghihiwalay. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ito. Ngayon ay stuck ka naman sa 3-month after breakup rule? Tumango si Bianca. Alam kong hindi ako sumunod noon dati at ayoko mangyari ang lahat ng iyon dahil doon. Naloko na naman ako. Kinuwento niya rito ang nangyari sa kanila ni Troy. Natatakot ako. Baka hindi pa ito ang tamang oras para sa aming dalawa. Ang dami ko pang issues. There is no right time to fall in love. It just happened. Madamdaming wika ni Alex. Tila may ilaw na nagliwanag sa utak ni Bianca sa sinabing iyon ni Alex. Sabi nila, it's usually best to wait at least a few months into a relationship that you're confident will last. Pero sa lagay niyo ni Adam, masyado niyo nang kilala ang isa't isa. At ang 3-month rule, ginagamit lang iyan para sa healing process. Kapag nasaktan ka sa relasyon niyo ng dating nobyo mo. At kung sa tingin mo ay masaya ka naman sa piling ni Adam, hindi mo na kailangan iyon. Sa tingin ko nga ay hindi naman talaga iyon ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni Troy. Siguro ay hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. O gago lang talaga siya. Kaya kung ako sa'yo, Bianca, don't succumb yourself with the fears of the past or fears that you thought you experienced and that made you hurt. Alex, sundin mo ang sinasabi ng puso mo, hindi ng utak mo, hindi ng mga senyales o kung ano pa man tama. Hindi naman utak o ang mga senyales ang may kakayahan na magmahal. It was the hurt. Pinakiramdaman ni Bianca ang sarili niya. Ano nga bang organ na pumipigil sa kanya para mahalin si Adam? Hindi ba at iyon ang utak niya? At ang puso niya? Ito ang nagsasabi na mahalin niya ito. No, mahal na nga niya ito. Mahal niya ito. Pinipigilan lang niya iyon dahil sa mga iniisip niya. Sa utak niya. Mangiyak-ngiyak siya nang may napagtanto siya sa sinabi ni Alex. Tumayo siya. Niyakap niya ito. Thank you, Alex. You're welcome.
If you keep waiting for the right time, it may never happen. Minsan ay kailangan mo din naguguli ng mga oras na natitira sa'yo. Sana ay napagtanto mo na iyon ngayon. I've realized everything now. You are a great man, Alex. Umisi ito. I know, right? Hindi lang ako naging sapat para sa'yo dahil may iba talaga nakatakda para sa'yo. But anyway, hindi na natin dapat pinag-uusapan iyon. Naka-move on na ako at ikaw din. I just hope we're going to be friends by now. Wala nang gap sa isa't isa dahil lang nasaktan mo ako noon. Hindi na nito kailangan sabihin iyon. Sa mga sinabi nitong iyon, maaari pa niyang ituring na matalik na kaibigan ito. Dahil dito, naliwnawan ang isip niya. Matagal din silang nagkamustahan at nagkwentuhan ni Alex nang tumunog ang cellphone ni Bianca. Napakunot ang noo niya nang makitang ang numero na nag-register ay ang ginagamit ni Adam sa Pilipinas. Ibig sabihin ay nandoon na ito? Naramdaman siguro niya ang balita ko. Hindi niya pa nasasabi kay Adam ang tungkol sa kalagayan niya dahil mas gusto sana niyang personal na sabihin dito. Ngayon ay nandito na ito. Masasabi na niya ang lahat dito. Hindi lang ang tungkol sa magiging anak nila. It was also her feelings toward him. I'm home. I wanted to surprise you but I can't take this anymore. I want us to date. I really missed you. Get rest. Pupuntahan kita dyan sa bahay niyo. Yun ang nakalagay sa text dito. Nag-excuse siya kay Alex at tinawagan nito. Sinagot naman agad nito iyon. Malapit na ako sa bahay niyo. Ready ka na ba? Wala ako sa bahay, Adam. Sinabi niya dito kung nasaan siya. Dito mo na ako sunduin. At bakit ka naman nandyan? Who's with you? Tumingin siya kay Alex. Just a friend. I'll wait you here. Alright. Yun lang at ibinaba na nito ang cellphone. He's coming. Pagkukwento niya kay Alex nang makabalik. Really? Ang bilis naman. Parang kakakwento mo lang sa akin kanina na nasa ibang bansa siya. Nagkibit balikat lang siya at ngumiti. Nasa nature na yata ni Adam ang mahilig gumawa ng sorpresa at bilang babae ay nagustuhan niya iyon. Nasurpresa din si Bianca nang wala yatang 2 minuto pagkatapos nila mag-usap ay nandoon na ito sa lugar. Pero mas nasurpresa siya sa itsura nito nang makita ito. Madilim na madilim ang maamong mukha nito. Let's go! Hindi man lang ito sumagot sa pagbati ni Alex. Kinuha na agad nito ang kamay niya at hinila siyang palabas ng restaurant. Adam, why you na fuss? Nag-dinner lang kami ni Alex at tumigil ito. Tumingin ito sa kanya. Tila nag-aapoy ang mga mata nito. Bahagyang natakot siya dahilan para mapatigil siya sa pagsasalita. Nang magtigil siya ay pinagpatuloy nito ang paghila sa kanya. Hindi siya binigyan ng pagkakataon para magsalita. Natakot siya sa naging reaksyon ni Adam. Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito? Tila wala itong manners. Pero naramdaman niyang kaya lang nito ginawa iyon ay dahil hindi nito nagustuhan ang nakita. Nang makarating sila sa sasakyan nito ay doon niya ito sinubukang makausap muli. Baka nagsaselos lang ito. Maliit na problema lang iyon. Kayang-kaya niyang ayusin iyon. Hindi niya hahayaan na masira sila dahil lang doon. Dapat ay nagsasaya sila, lalo na ngayong alam niya na magkakaanak na sila. Pero bago pa siya makapagsalita ay ito na ang nagsalita. Bukas na tayo mag-usap. I'm tired. Kumunot ang noo ni Bianca. Ramdam niya na hindi nagustuhan ni Adam ang nakita nito. Pero kailangan niya magpaliwanag. Let me explain, Adam. Wala kaming ginagawang masama ni Alex. We just... Natigil siya nang itinaas nito ang 2 kamay. Please. He sounded pissed off. Inintindi na lang niya ito. Hindi biro ang pagod nito mula sa biyahe. Pagkatapos ay nabigla pa ito sa sitwasyon. Siguro nga ay tama ito sa gusto nito. Bukas na lang sila mag-uusap. Palilipasin niya muna ang masamang nararamdaman nito. Sinigurado din naman ito na gagawin nila iyon bukas. Ibinaba siya nito sa bahay nila. Hindi na ito pumasok pa. Sinubukan niyang intindihin ito at iniisip na magkakaayos din sila. Kaunting misunderstanding lang iyon. Isa pa, kilala niya si Adam. Mabait ito. Madali lang niyang mapapaintindi dito ang lahat. Masyado lang siguro itong pagod kaya nagawa nito iyon. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin napakali si Bianca.
Kahit na ba nag-text sa kanya si Adam ng good night at may I love you din sa text nito, ay nababagabag pa din siya. She said the same words too, pero wala siyang natanggap dito. Nag-assume siya na maaring nakatulog na ito. Maaring mabilis na nakatulog din si Adam dahil sa pagod pero hindi siya. Iniisip pa rin niya ang lahat. Ayaw niya nang ganoon sila. Maliit na understanding lang iyon. Dapat ay naayos na nila. Umaasa siya na kapag nakapagpaliwanag na siya ay magagawa na niya. Gusto na sana niya ipaliwanag sa text kaya lang ay baka dumating sila sa usapan tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto niya pa rin na sabihin iyon ng personal dito. Maayos din nila ang lahat. Pero ano ba itong nararamdaman niya? Siguro ay dahil namimiss na niya ito ng gusto. Pero hindi niya man lang nagawang yakapin ito kanina. May importante din siyang sasabihin pero hindi niya nagawa. At ngayon, kahit na nag-I love you ito sa kanya, pakiramdam niya ay may mali pa din. Ayaw na niyang pakiramdam na iyon. Dapat ay maayos na nila ni Adam ang lahat ng iyon bukas. Kailangan niya magtiwala. Was it raging hormones? Nahihiling ni Bianca na sana ay ganoon lang iyon. Hanggat papaano ay ayaw niyang mainis kay Adam. Kung mayroon man na mas malaking kasalanan sa kanilang dalawa, siya iyon. Sinaktan niya si Adam dahil pinaghintay niya ito. Pero malaki na sila. Hindi na dapat ganito ang turingan nila sa isa't isa. Dahil lang sa isang misunderstanding ay hindi siya kakausapin ito buong maghapon. Akala niya ba ay mag-uusap sila? Pero hindi nito ini-entertain ang mga pag-uusap niya rito. Nagiging childish na ito. Halos buong buhay ninyang kilala si Adam. Ang buong akala niya ay ito ang pinaka-seryoso at pinakamadaling umintindi na tao. Pero mukhang nagkamali siya at inis siya dito ngayon. Simula kaninang umaga ay wala siyang natatanggap na text o tawag man lang dito. Sinubukan niyang gawin iyon pero wala siyang natatanggap na reply. Unattended din ang cellphone nito. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit nagkakaganito siya, samantalang kagabi ay sinabihan pa siya nito ng I love you. Lungkot na lungkot tuloy si Bianca buong maghapon. Nasa na ang mga pangako ni Adam na hindi siya nito sasaktan. Para tuloy naisip niyang mas mabuti pa si Troy. Sinaktan man siya nito pero hindi naman siya nito niloko. Inamin nito sa kanya ang kasalanan nito. Pero si Adam, pinagkatiwalaan niya ito. Ito ang matalik na kaibigan niya at ang isipin na sasaktan siya nito ng ganoon. Pakiramdam niya ay nagkalamat na ang dating wala man lang dungis na salamin na pagkakaibigan nila. Ito yung sinasabing kapag nawala ang sparks, maaari ding mawala ang friendship. Susot ng isang bahagi ng isip ni Bianca. Hindi siya makapapayag na ganoon. Bakit ba naman kasi napakababaw nito? Naintindihan niya na maaaring nagselos ito pero kung pinagpaliwanag lang siya nito, maaaring hindi na sila umabot sa puntong iyon. Gusto niyang ayusin ang lahat pero ito ang tila ayaw ni Adam. Dahil kung gusto nito, bakit hindi ito gumagawa ng aksyon? Sasabi-sabihin pa nito sa kanya na bukas nila pag-usapan pero hindi naman nangyari. It really wasn't her hormones because of pregnancy. It was her true feelings. Ganoon pa man, ayaw ni Bianca na magmukmuk. Matatapos na ang araw pero hindi pa rin gumagawa ng aksyon si Adam. Well, kung ayaw nito, edi siya ang gagawa. Ayaw ninyang magkaroon ng failed relationships, lalo na dito. Hindi pa man opisyal na sila. Ang isipin na masira iyon ay tila ikamamatay niya. Nalinawan na siya pagkatapos ng naging pag-uusap nila ni Alex. Mahal na niya si Adam. Natatakot lang siya na aminin iyon dahil na rin masyado pang maaga. Masyado pang mabilis ang lahat. Pero nararamdaman niya. Nagawa na niyang aminin iyon kahit sandaling oras pa lang simula nang nagkaroon siya ng pagkakataon na i-focus dito ang damdamin at puso. Masasabi niyang mas minahal niya si Adam kaysa sa mga naging boyfriend niya. Mas matindi ang nararamdaman niya dito. Napatunayan niya iyon kung paano siya matunaw sa bisig nito. Hindi niya hahayaang basta nalang mawala iyon. Isama pa na magkakaanak sila. Hindi pa din niya hahayaan na pati iyon ay maapektuhan dahil sa kaartihan ng hindi naman dating ganoong ama nito. Naiinis siya na nagawa niya pang makinig sa mga 3 months rule. Yun din siguro ang dahilan kung bakit ganoon na lang na nagselos ito. Yun ay dahil wala pa itong hawak sa kanya. Pero hindi na siya magpapaapekto pa sa mga ganoon. Gagawin na niya ang lahat ng tama.
Hindi na talaga siya susunod pa sa mga senyales, sa mga 3 months rule. Hindi na siya magbabase sa mga karanasan niya. Susundin na niya ng buong-buo ang puso niya. Hindi na niya gustong mangyari ang ganoon pa sa kanila. She wanted Adam so badly. Nagbihis at nag-ayos si Bianca ng sarili. Pupuntahan niya si Adam at kakausapin ito. Ayusin niya ang lahat. Pagbaba naman niya ng hagdan ay saktong natagpuan niya ang isang lalaki na nakilala niyang driver ni Adam. "Ma'am, pinapasundo po kayo ni sir." Magalang na sabi nito. Mabuti naman at nagkaroon din siya ng balak. Naginhawaan na sabi niya. "Pero bakit ikaw lang? Nasaan siya?" Ngumiti lang ito. "Mamaya niyo na lang po malalaman, ma'am." Nagtataka man sa inasal ng driver ay sumama pa din siya dito. Nagpaalam siya sa mga magulang niya na kulang na lang ay sipain siya patungo sa Audi ni Adam. Dinala siya nito sa isang sikat na event venue sa Alabang. Madilim na ang paligid pero punong-puno ng ilaw ang lugar. Eiffel. Yun ang naalala niya sa maliwanag na paligid. Adam. Huminga siya ng malalim. Ano na naman kayong surprise ang gusto nitong gawin sa kanya? Pagkatapos siya nitong inisin buong maghapon? Iniwan na siya ng driver kaya mag-isa na lang siya. Ganoon pa man ay walang katao-tao sa lugar. Kahit punong-puno ng ilaw. She wondered where Adam is. Sinubukan niya maglakad habang hinahanap ito. Sa paglalakad niya ay nakakita siya ng mga larawan sa sahig. Ang pinakauna niyang nakita ay ang pinakamalaking larawan nila ni Adam. Sa tansya niya ay 4 years old siya doon. Mukhang group picture pa nga iyon dahil natatandaan niya pang kinuhanan iyon nung may nag-outreach program sa ampunan. Ito lang ang sinasamahan niya kaya naman palagi silang magkatabi. Kinuha niya ang larawan at niyakap. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa pagkakataong iyon ay isang kahon ang nakita niya. Binuksan niya iyon. Tumambad sa kanya ang mga sulat at videotapes na pinadala niya kay Adam noong nagkahiwalay sila. He had it well taken care of and cherished. Naalala niya ang naging hirapan ng komunikasyon nila noon. Kinuha din niya ang kahon. Ang sumunod naman niyang nakita ay isang malaking painting. Larawan iyon pero ipininta para maging malaki nang kasama din nila noon sa ampunan na si Charles. Yun ay ang larawan nilang dalawa na kinuha na noong high school graduation niya. Naalala niyang ipinipilit pa ni Adam na ipagawa iyon sa kaibigan. Sinubukan niyang kuhanin din iyon pero mabigat pala. Akmang ibababa na niya iyon nang may kumuha noon para sa kanya. Nang magtaas siya ng tingin, nagtagpo ang mga mata nila. "Let me help you, and let me lead you to the way." Nakangiting wika nito sa kanya. Hindi na kagaya ng kagabi. Pakiramdam ni Bianca ay lumundag ang puso niya, lalo na nang makitang ayos nito. He looked dashing in his black coat dahil businessman ito. Hindi miminsang nakita niya ito sa ganoong itsura. Ganoon pa man, masasabi niya na mas lalo yata itong gumuwapo ngayon. Or was it hormones? Napangiti si Bianca. Kahit lampas 1 buwan pa lang ang dinadala niya ay nilukob ng excitement ang puso sa isipin na magiging kasing gwapo din ito ng ama. Nagpaalalay siya dito hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan may malaking LCD. Mula doon ay marami pang nag-flash ng mga larawan. Kuha ang mga larawan na iyon pagkatapos niyang makagraduate ng high school. Kung kailan regular na bumibisita sa kanya si Adam tuwing bakasyon nito sa paaralan. Madalas kapag ganoon ay hinahayaan silang lumibot ng mga magulang nila sa iba't ibang magagandang lugar sa Batangas at karatig lalawigan. Marami na silang larawan noon kaya naging matagal ang presentation. Pero lahat ng mga larawan ay noong panahon lang ng high school hanggang makagraduate siya ng college. Niwala ang mga larawan na kinuha nang una siyang makarating sa Paris kung saan niya tinanggihan ang pag-ibig nito. Mukhang nabasa naman nito ang tanong na naglararo sa isip niya. Sinadya ko iyon. It was the most painful experience of my life. Hinawakan niya ang pisngi nito. Yet, hinayaan mong dito ako dalhin? Sa lugar kung saan punong-puno ng ilaw kagaya ng Eiffel? Dahil gusto kong i-overcome ang takot ko, kagaya ng ginusto mong gawin ko sa Wheel of Fate. I don't want to live with fears anymore. Hinawakan din nito ang pisngi niya. Tumango siya. And jealousies? Naalala niya ang kasalanan nito sa kanya. And that
too. And I'm sorry. Ngayon pwede ka na mag-explain. Umiling siya. Bago yun, ipaliwanag mo muna ang lahat ng ito sa akin. Bakit kailangan daanin mo pa ako sa ganito samantalang dapat ay kaninang umaga pa tayo nag-usap? I was busy because of this. Hindi ko na nagawa pang i-entertain ang mga tawag at messages ko. Isa pa, iniwasan ko din dahil natatakot akong kagaya noong sorpresa na pagbisita ko sa'yo. Hindi rin maging sorpresa ito. I've been so excited lately at tila mahirap pigilan. Gusto kong gawing espesyal ang lahat ng ito dahil maraming pinagtanto sa akin ang nakita ko kagabi. Hindi ko maaatim na may makaagaw pang muli sa iyo, lalo na ang Alex na iyon. Kailangan kong gumawa pa ng maraming paraan para ma-inlove ka sa akin. And you girls love surprises kaya naisip ko ito. Don't worry about Alex, matagal na kaming tapos. Alam ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kumbinsido sa dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo. You fall out of love for him. May nag-exist ba na ganoon? Paano kung dahil nagkita kayo ngayon ay fall in love with him again? I can't afford something like that again to happen. I couldn't afford to lose you again. Kahit hindi pa naman ako sa'yo talaga? Ngingising-ngising sabi niya. Yun na nga eh. Isa pa iyon sa mga ikinainis ko kagabi. Bukod pa syempre sa pagod ako galing sa biyahe. Wala pa akong hold sa'yo. Natakot ako. I thought of the possibilities. I can't blame you. Wika ni Bianca. Nasa dugo yata nating dalawa yan. Mahal na mahal kita, Bianca. Wika nito at hinalikan siya. Ayoko nang mawala ka sa akin. Nang makita kitang kasama si Alex kagabi ay sobrang nagselos at natakot ako kaya hindi na kita nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sumama ang loob ko. At tapos na yun ngayon. Nakamove on na siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Pero siguro, kaya hindi talaga nag-work out ang lahat sa amin ay hindi kami ang para sa isa't isa. Naging napakamababaw ng pinaghiwalayan namin dahil ginusto iyon ng tadhana. Dahil ang totoo, hindi ako nakatadhana sa kanya at kahit man kay Troy. I'm for you. I finally found the man who was worth keeping for. A man who would melt me. For the whole time, I am for the man who disguised as my best friend. Sandaling natigagal ito dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin ba niya na tumango siya? Ayaw na niyang itanggi ang lahat. Mahal na niya si Adam. Marami siyang naisip at napagtanto pagkatapos ng pag-uusap nila ni Alex. Ayaw na niyang pahirapan pa ito. Marami na itong dinanas. Nahirap dahil sa kanya. Isama pa na napagtanto niyang hindi talaga niya gusto ang pakiramdam na nasasaktan ito, kagaya na lang ng naramdaman niya na magselos ito. Hindi siya ganoon sa mga dating kasintahan niya. Hindi ba at nang saktan niya si Alex ay napalitan pa nga niya agad ito? Naging mahirap para sa kanya pero hindi siya nagulo, kagaya lang ng naramdaman niya kay Adam. Kay Troy naman noon, kahit alam niyang nasasaktan ito sa panlalamig niya, hindi rin siya naging bothered. Noong nag-iwasan nga sila ng 1 linggo ay hindi man lang siya nasaktan, hanggang sa malaman na lang niya ang panluloko nito. So maybe, both of the men are not her great love. It was Adam. Ngayon lang niya pinahalagahan at nakita iyon. I love you, Adam. Not just a friend. He blinked. Tila hindi ito makapaniwala. Hindi mo ako pinaniniwalaan? She said grimly. Kung ganoon ay paniwalaan mo ito. Hindi lang niya ito, pati na rin ang ulo nito palapit sa kanya. Pinaglapat niya ang kanilang mga labi. She kissed him, hot and hard. She tasted the sweet rough fire of his tongue that, in just a blink, responded to her kiss. I love you, Adam, and I'm sorry na kailangan pa kitang pag-antayin para sabihin sa iyo mga iyon. But I have realized it all now. There are no right time to fall in love. It just happens. Pag-ulit niya pa sa binitiwan ni Alex kahapon. At patawa din sa mga maraming bagay. Inamin niya dito ang totoong dahilan kung bakit kinailangan niya saktan ito. Ikinuwento din niya ang naging pag-uusap nila ni Alex kahapon. I loved you then, Adam. Pero natakot ako kaya humingi ako ng senyales. But Alex made me realize everything. The one I felt for you was true love.
Dahil hindi kagaya ng sa kanya at naramdaman ko kay Troy. Hindi tuluyang nawala at napalitan iyon. Natulog lang iyon. O maaring hindi ko lang talaga pinansin dahil natakot ako. O dahil lang akala ko ay in love naman ako sa iba. Kumibot ang labi nito. Sinasabi mo bang hindi ka naman talaga nahulog sa mga naging nobyo mo? I don't know. I thought I am. It's not possible. Matagal ang naging relasyon namin ni Alex and I enjoyed being with him. Pero sinabi niya sa akin na nararamdaman niya na may problema. Kay Troy naman, we both know that because of the person I am with to him, I never felt the urge to kiss him the way I did to you. Kahit kay Alex ay hindi ko magawa iyon. But with you, I melt. I guess I fall in love with them. But the love was weak. The love was shallow. At kaya pala ganoon ay hindi iyon ang kailangan ko. Ang pagmamahal mo ang para sa akin at kailangan ko. I always loved you. I love you too, Bianca. I always will. Matagal ko nang alam iyon pero alam ko na hindi ako pwede magmadali. Naghintay ako pero nahuli ako. But I guess if something is meant to be, it will happen in the right time. Maaring matagal nang huli pero ito na ang nangyari. Siguro ay ito nang itinakda para subukin ang pagmamahalan natin. Pero mahalaga pa ba ang mga panahon na nasayang? Kung ngayon ay mahal mo na ako, wala nang makakapagpahiwalay sa atin. Even if you hurt me, it was alright. It's okay. It would be a privilege to have my heart broken by you. Ngumisi pa ito. Sa pagkakataong ito ay ito naman ang nanghalik sa kanya. This time, the kiss wasn't just as hot as what she gave to him. Ipinagdikit nito ang mga katawan nila, crushing her into his arms. Pakiramdam niya ay natunaw na naman siya pero bago pa siya tuluyang magpadala doon, ay may naalala siya. Masyado na kasing nagiging mahigpit ang pagkakayakap nito. Stop! Pagpapatigil niya dito. Kumunot ang noo nito. Why? Hindi mo ba ako na-miss? Akala ko ba'y mahal mo ako? Bakit ngayon nagagawa mo pa akong patigilin? Mahal kita, Adam. Na-miss din. Pero may maiipit. Naging mapaglaro ang ngiti niya. Maiipit? Hindi pa rin ito na-gets. Dahil mahilig ka sa sorpresa, may sorpresa din ako sa'yo. Ibinulong niya dito ang tungkol sa pagbubuntis. Adam's reaction made Bianca the happiest girl in the world.